Patay sa pananambang sa Katiklan Port sa Aklan ang mag-asawang Melvin at Miriam Odicta na iniuugnay sa operasyon ng iligal na droga. Nito lang Huwebes, nagpunta pa ang mag-asawa kay DILG Secretary Mike Sueno para igiit na wala silang kinalaman sa illegal drug trade. Narito po ang aking report. Nitong Huwebes lang magkasamang nagpunta sa Camp Crame ang mag-asawang Melvin at Miriam Odicta para linisin daw ang kanilang pangalan na idinadawit sa iligal na droga. Ang feeling nila ay nanganganib yung kanilang buhay ay talagang voluntary po sila na pumunta dito sa DILG and they voluntarily agreed to be subjected to an investigation. May information silang ibinibigay ngayon sa CIDG. Pero ilang araw lang makalipas, tinambangan sa Katiklan Jetty Port sa Aklan ang mag-asawa. Palabas na raw sa pantalan kaninang madaling araw ang mag-asawa galing Maynila ng pagbabarili ng isang lalaki. Una raw tinira si Miriam na napuruhan sa likod. 4 na tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa kaniyang ulo ang tinamo ni Melvin. Ayon sa Police Regional Office 6, posibleng may kagagawa nito ang ilang tao na takot na ibulgar ng mag-asawa ang kanila umanong nalalaman. Kinumpirma naman ni Sueno na sinabi sa kanya ng mag-asawang Odicta na meron silang matrix na naglalaman ng mga pangalan ng iba pang sangkot sa droga. Kabilang daw dito ang ilang malalaking personalidad. Kinokondena naman ng kapatid ni Miriam Odicta ang pagpatay sa kaniyang kapatid. May legal na negosyo raw ang kaniyang kapatid. Kaya raw ito nagpunta sa Maynila ay para linisin ang kaniyang pangalan. Bumubuo na raw ng Task Force Odicta ang Aklan Provincial Police Office para tumutok sa kaso. Umapila rin sila sa publiko na may direktang nalalaman sa insidente na makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Sabay giit na pinahahalagahan nila ang bawat buhay at nirerespeto ang karapatang pantao at due process. Dati nang iniuugnay sa droga ang mag-asawa. Si Melvin tinatawag pa nga raw na Dragon. Lady Dragon naman daw ang kaniyang kabiyak. At sila raw ang mga big-time drug lords sa Western Visayas. Ang aligasyon itinanggi ng mag-asawa na magtungo sila noon kay Sueno. Pero hindi ito kinagat ni De La Rosa nang matanong tungkol dito nung isang linggo. Sino niloloko niya? Kayo, di ba? Alam niyo na siyang drug lord dito tapos magdi-deny na hindi siya drug lord. Ay nako. Tell it to the Marines. Kanina natanong si Pangulong Duterte tungkol kay Melvin Odicta habang nasa burol ng isang pulis sa Catbalogan, Samar. He is wanted and is the #1 drug lord. I cannot say anything, good or bad. Wala ako kasi yan ang pinili niya eh. He was corrupting everybody, lahat, pati yung mga governors. May isang gobernador dito sa Visayas na I named him before. Paniwala rin ni General De La Rosa, hindi lang sa drug operation sa Bilibid may kaugnayan si Odicta. Meron pa ibang kulungan dyan sa Samar, sa Davao. May mga kulungan doon na gano'n na may mga operasyon na gano'n.